Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nag-imbita si Lisa kay Ruel na magbakasyon sa kanilang probinsya. Excited na sumakay sila sa bus na puno ng iba't ibang mga tao, mga estudyante, magbabalik bayan at mga manggagawa na pauwi na rin sa kanilang mga probinsya. Habang sila'y nasa biyahe, bigla silang napahinto dahil sa isang aksidente na kanilang nadatnan. Dalawang kotse ang nagbanggaan sa gitna ng kalye. Ang mga salamin ay nagkalat at ang mga pasahero ay nagkakagulo. Grabe no, sana okay lang sila, sabi ni Lisa habang nakatingin sa aksidente. Oo nga, sana walang nasaktan, tugon ni Ruel habang nakatingin din sa aksidente. Dahil sa aksidenteng yun, naantala ang kanilang biyahe dahil sa traffic. Matapos ang ilang oras, nakaalis na rin sila at tuloy na muli ang kanilang paglalakbay. Pagdating sa bayan ni Lisa, nagpasya silang maglakad papunta sa bahay nila. Habang sila'y naglalakad, napansin ni Ruel ang mga abandonadong bahay at sira-sirang sasakyan sa paligid. Parang abandonadong lugar na to sabi ni Ruel. Oo, matagal na rin kasing walang nakatira dito. Pero huwag ka mag-alala, safe naman dito, sagot ni Lisa. Nang makarating na sila sa bahay ni Lisa, agad silang sinalubong ng kanyang bunsong kapatid na si Jake. Ngunit may kakaiba sa titig ni Jake kay Ruel. Bakit ganyan siya makatingin? Bulong ni Ruel. Wala basta ingat ka lang dito. Narinig na sabi ni Jake na may kaunting takot sa kanyang mga mata. Pagpasok nila sa bahay, hindi mapakali ang ina ni Lisa. Nakita ni Ruel na naglalakad-lakad ito sa sala. Parang may hinahanap. Samantala, galit naman ang tatay ni Lisa na kasimangot at hindi man lang tumingin kay Ruel. Nasaan ka ba kanina? Tanong ng tatay ni Lisa sa kanya. Naglalakad-lakad lang po kami ni Ruel papunta dito, sagot ni Lisa na may kaunting takot sa kanyang mga boses. Nagtaka si Ruel sa mga nangyayari. Bakit parang galit sila sa'yo? Tanong kay Lisa. Ewan ko nga rin sagot ni Lisa. Basta, huwag mo na lang pansinin yun. Kinagabihan, habang sila ay lahat ay kumakain, napansin ni Ruel ang isang bungo ng tao sa gitna mismo ng lamesa. Napatigil siya sa kanyang kinakain. Hindi siya makakapaniwala sa kanyang nakikita. Ano to? Tanong ni Ruel habang itinuturo ang bungo. Yun. Bungo yan ng mga ninuno namin. Tradisyon namin ilagay yan sa mesa tuwing kumakain kami. Sagot ng ina ni Lisa na parang normal lang ang sitwasyon. Nawalan ng gana si Ruel sa pagkain. Hindi niya maintindihan kung bakit may bungo sa gitna ng lamesa. Pero hindi niya ito ipinalata kay Lisa at sa mga magulang nito. Sinabi niya na lang na inaantok na siya at umakyat na sa kanyang kwarto. Nakaramdam siya ng kabang-kaba. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaiba sa bahay na iyon. At sa mga oras na iyon, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa kanilang probinsya, hindi pa rin nawawala ang mga pamahiin. Isa na rito ang mga hindi pwedeng magsama sa isang kwarto ang hindi pa kasal. Kaya naman, magkahiwalay ang kwarto ni Lisa at Ruel. Habang hinigaan ni Ruel ang kanyang sarili para matulog, bigla niyang narinig ang mga aso na umuungol sa labas. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kakaiba sa mga tunog na iyon. Ano kaya ang dahilan ng mga asong iyon? Tanong ni Ruel sa kanyang sarili. Bakit sila umuungol? Hindi niya maiwasang matakot sa mga kwento na narinig niya. Kapag umuungol daw ang mga aso, ay may mga di ka nais-nais na bagay na mangyayari. Pero sinubukan niyang ipagwalang bahala ito at pinilit na matulog. Ngunit hindi pa rin siya makatulog.
Patuloy pa rin ang mga aso sa kanilang pag-uhod. Kaya naman, inintay niya muna na tumigil ang mga ito bago siya tuluyang nakatulog. Nagising si Ruel ng alas 12 ng gabi dahil sa isang malakas na ingay na nagbumula sa kagubatan. Kinabahan na siya, pero pinilit niya bumangon upang tignan ito kung ano ang pinagmumula ng ingay. Ano na naman kaya yun? Tanong niya sa kanyang sarili habang binubuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Ngunit sa kanyang paglabas, bigla siyang hinampas ng isang di kilalang tao. Hindi niya na ito nakilala dahil sa biglaan na pangyayari. Bumulagta siya at nawala ng malay. Mga ilang oras lang ang lumipas bago siya nagkamalay. Ngunit sa kanyang pagising, nakita niya na napapalibutan na siya ng pamilya ni Lisa. Nakagapos siya sa isang bodega at hindi siya makagalaw. Anong ginagawa niyo sa akin? Tanong ni Ruel, ngunit walang sumasagot sa kanya. Tanging mga titig ng pamilya ni Lisa ang kanyang natatanggap. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ang alam lang niya, may kakaiba sa pamilya ni Lisa at may kakaiba sa lugar na iyon. Sa kanyang harapan, nagbago ang anyo ng pamilya ni Lisa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Pero naging aswang ang mga ito. Ang mga mukha nila ay naging mukha ng mga halimaw at ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng pula. Nanginginig si Ruel sa takot. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Blanko ang kanyang isipan at hindi niya alam kung paano siya magkakaligtas. Nagsinungaling ka sa akin, Lisa, sigaw ni Ruel. Bakit mo ginawa to? Tumawa si Lisa. Pasensya ka na, Ruel. Pero ito lang ang paraan para makakuha kami ng bibigtamihin namin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ruel. Ito lang ang paraan para may makain ang pamilya ko, sagot ni Lisa. Kailangan namin ng tao para mabuhay. Nang marinig ni Ruel ang salitang iyon, lalo siyang natakot. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging alam niya, kailangan niyang makaligtas. Biglang narinig ng pamilya ni Lisa ang isang malakas na tunog na nagmumula sa labas. Parang may malalaking bagay na bumagsak sa lupa. Napunta ang kanilang atensyon doon at agad silang pumunta sa labas upang tingnan kung ano iyon. Halika, tingnan natin kung ano yun, sabi ng tatay ni Lisa sa kanila habang sila'y nagmamadaling lumabas. Samantala si Ruel naman ay naghahanap ng paraan para makatakas. Nakita niya ang isang basag na bote na nasasahig. Agad niyang ginamit iyon para putulin ang tali na nakagapos sa kanya. Nang malaya na siya, tumakbo siya palabas ng bodega at tumakas sa pamilya ni Lisa. Takot na takot siya, pero alam niyang kailangan niyang makaligtas. Nakatakas na siya, pero hindi pa rin siya ligtas. Habang tumatakbo si Ruel, naramdaman niya ang malalakas na hakbang na nagmumula sa likod niya. Hinahabol siya ng pamilya ni Lisa. Hinahabol siya ng mga aswang. Nagtakbo siya papunta sa kakahuyan at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Nasaan na kaya sila? Tanong ni Ruel sa kanyang sarili habang hinihingal. Ngunit sa kanyang paglabas sa pagkakatago, nakita niya ang mga aswang. May nakita ako, sigaw ng isa sa kanila. Hinabol ulit siya nito. Takot na takot si Ruel, pero patuloy pa rin siyang tumatakbo. Malapit na sana siyang maabutan ng mga aswang nang bigla siyang nahulog sa isang bangin. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa hospital na siya. Hindi niya alam kung paano siya napunta doon, pero alam niyang ligtas na siya. Nasaan ako? Tanong ni Ruel sa kanyang sarili habang tinitingnan ng paligid. Nasa hospital ka, Ruel, sagot ng isang nurse. Ligtas ka na.